Sa pagpapakawala ng LA Clippers kay Paul George, kanilang pinapatunayan lamang na sila yung talunan sa kanilang ginawang trade sa OKC Thunder noon, kung saan kanilang pinakawalan si Shai Gilgeous-Alexander at si Danilo Gallinari kasama ang 7 first round picks para kay Paul George. Yung isang pick doon ay nakuha na ang OKC Thunder at iyon hoy si Jalen Williams na kabilang sa mga tumutulong ngayon sa OKC Thunder. Samantalang yung natanggap ng Clippers ay si Paul George, in which tumulong nga sa kanila, subalit hindi naman sila nagkampiyon sa mga panahong iyon. At ngayon, kanilang priority nga si Kawhi Leonard kumpara sa kanya. Well, sa mga puntong iyon ay mataas naman talaga ang value ni Paul George. Siya yung tipong manlalarong makapagbibigay kaagad ng instant impact. Samantalang si Shai Gilgeous-Alexander noon ay hindi pa yung manlalaro ngayon kung ano na siya ngayon. Nagkaroon din ng magandang trabaho ang OKC sa pag-develop sa kanya. Samahan pa ng pag-aambon ni Chris Paul sa kanya. Pero ngayon, kung ipapalit mo si Paul George para kay Shai Gilgeous-Alexander, siguradong hindi papayag ang OKC Thunder. Well, definitely, sinayang ho ng Clippers si SGA. 4 na milyon na lang ang kulang ni TJ McConnell para matapatan yung career earning ni Michael Jordan. Sa pagpirma ni McConnell ng kanyang 4 na taong extension sa Indiana Pacers, yung kanyang kinita sa kanyang karera ay nasa 89 million na. 4 million ang kulang para maging 93 million ang kinita naman ni Michael Jordan. Napag-usapan natin to sa ating nakarang video na lumalaki nga yung pera, yung value sa NBA mga idol, especially sa kada pirma ng kanilang panibagong kontrata sa mga TV deals. Gayunpaman, yung pinag-uusapan dito ay yung kinita lamang ni Michael Jordan sa NBA. Syempre, hindi pa kasali dyan yung kanyang mga kinikita sa sponsorship, especially sa Nike at kung sa ano-ano pa. Nakakalula lang na isipin na yung kanilang malaking kinikita sa kanilang career, kung sa pera ngayon sa NBA, titriplihin pa. Minsan, pang 1 taon lang, pang 2 taon lang. Kaya hindi kumukuha ngayon ng mga big man ng Golden State Warriors, considering na marami naman silang mga centers sa kanilang roster. Isa na si Quentin Post, yung kanilang rookie, may Kevin Looney pa sila, may Anderson at itong second year center nila na si Tracy Jackson Davis. Nagpamalas kaagad ng kanyang kagalingan sa kanyang unang season si Jackson Davis sa Golden State Warriors. Ayon sa datos, 95th percentile siya sa rim finisher. Yung kanyang mga atake ay sa loob ng pinta. Malupit din siyang mag-set ng screen, isang connective passer, roller defender pa, isang lob threat sa mga kalaban, at isang putback dunker. Kung tutuusin, unang taon pa lang niya nung nakarang season. Ngayon, pangalawang season, siguradong siya'y pagtutuunan talaga ng pansin at pagfofokusan pa ni Coach Steve Kerr. At kaya so far, maganda naman sa ngayon yung kanilang ginagawa dahil mayroon silang priority na i-develop itong kanilang mga batang center. Sa ngayon, yung kanilang kinukuha naman ay mga forward na mayroong matitinik na shooting. Isa na si Kyle Anderson dyan. At yung pinapirma nilang magkaroon ng workout sa kanila na si Davis Bertans. So yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. Araw-araw nag-upload tayo, 3 video pa. I-follow ang ating Facebook page, i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. And as always, thank you for watching.